No, ikalabing-dalawang araw na po ng impeachment pero wala pa rin po tayong nakikita na matatag o mabigat na ebidensya laban po kay VP Sara Duterte. Ito po nakakarindi po rito 'no, nag-aaksaya po tayo approximately 25 million per session, per day 'no. So ang laki-laki na po. Kung 12 po 'yan, yung pong, 25 million, 250 million na po 'yan sa 10 araw plus 25, 300 million na po ang nagagastos natin, 'no? Dito po sa impeachment na ang, pinag-uusapan lang po naman natin 125. Yung ang huli ng ano, yung pong, notice of disallowance nga, 70 million lang. So 70 million lang po yung hinahabol na pera. Ibig pong sabihin 'pag eto pong confidential fund napatunayan po na si VP Sara ay talagang, mali ang paggasta kasi wala naman pong bintang, hanggang ngayon wala pong binibintang na si VP Sara po ay ninakaw niya yung confidential fund. Wala po. Nakita niyo po yung sagutan kanina. Kaya po nila tinatagalan, the more na inuulit-ulit, naniniwala po sila na 'pag inulit-ulit yung salitang mayroong hindi ano yung tawag, kaduda-duda, 'no, irregular. Tignan niyo po yung mga salita. Meron po ba kayong narinig mula 12 araw na? Definitely yung mga nauna yung pong pagsasabi na pinagbantaan ni VP Sara ang presidente at ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan. Definitely hindi po nila kayang patunayan 'yan kung hindi po nila nakikita o nakukuha yung kung sino man yung, si John Wick 'no. Pero dito po tayo mag-concentrate sa 2 araw na po ni Kapunan, dito po sa confidential fund. Confidential fund po, sa huling, sinasabi po ng COA, 70 million na lang po yung hindi aprobado. Ibig sabihin ang hinahabol po nila na questionable 70 million. Way beyond, napakalaki na po, 300 million na po ang kanilang ginagastos para po habulin yung 70 million. Alam niyo po ba yun? Hindi po pwede, hindi po makukulong. Wala pong krimen. Naintindihan niyo po? Baka kasi ang gusto po nilang gawin, si VP Sara ay tanggalin sa pwesto kahit walang ginagawang krimen. O hindi po lahat ng violation ay krimen. Dapat maliwanagan po, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Violation po yung jaywalking. That is violation of traffic rules. Violation po ng beating the red light. Violation ba yun? Violation. Ang pinag-uusapan po natin dito, violation. Iba po yung krimen, iba po yung violation. Di po ba? Mataas po ang krimen. Dahil ang krimen, may kasalanan, yung krimen po, pag sinabing nakakomit ka ng isang krimen, pwede kang makulong. Okay. So sa madaling salita, mga kapatid, violation lang po yung mga pinag-uusapan natin. Inuulit-ulit lang po nila, may violation, may irregularities, merong hindi unusual. Tignan niyo po yung mga salita. Meron na po ba nabanggit na corruption? Meron na po ba nabanggit na graft? Meron na po bang nabanggit na ninakaw ni VP Sara? Wala. Panay unusual, panay irregular, panay hindi dapat. Ang violation po ay hindi nangangahulugan ng krimen. Binoto ka ng 32 million. Ikaw ay nakakomit ng krimen. Beating the red lights is a violation. Violation of traffic rule. Jaywalking is violation of traffic rule. Ano pang violation? Nagtapong ka ng basura, may nakalagay dyan, di ba?
bawal magtapon ng basura dito. Violation po yan ng mga pagtatapon ng basura. Ang pinopromote, ang sinasabi po nila sa atin, kumbaga malilito. Iba po ang krimen, iba po ang violation. Ang violation po, kahit po yung pinakamabigat na violation, ang pinakamalala po na pwede dyan ay pagmumultahin ka. Tanong ko po sa inyo, ano po yung talagang nakukumit? Bintang pa lang po to ha. Ito po ay bintang pa lang. Kahit nga sa bintang pa lang, ang binibintang lang po sa kanya ay nag-commit siya ng violations. Violations ng mga hindi dapat gastahin sa ganyan. Wala pong nagsabi na ninakaw yan ni BP Sara. Wala pong nagsabi na hindi niya ginasta. Sinasabi po ginasta niya, may violation sa paggasta. Sinabi po bang ninakaw? Hindi po, violation. Pag sinabi pong violations, yan po ay hindi po krimen. Paulit-ulitin din po natin sa kanila. Hindi po tayo papayag na sila lang po ang, alam nyo yung paniniwala nila na pag inulit-ulit mo yan, akalain ng tao na kriminal na si BP Sara. Hindi po. Ulitin ko po, hindi po krimen ang ibinibintang nila. Ang binibintang nila kay BP Sara ay violation. Bintang pa lang ha. So bintang pa lang hindi na krimen. Ano yung punto mo ba doon kung violation nga? Opo, tama po yun. Pwede kang mag-violate pero hindi po pwede na yung violation mo ay hindi po pantay-pantay ang violation. Halimbawa po, ito, nasaksihan ko po ito, aktualan. Violation po ng jaywalking. Alam niyo po ba? Yung isa po, piningot na lang ng pulis yung tenga eh. Pingutin na lang kita para hindi na tayo maabala pare-pareho. Alam niyo yun? Piningot na lang siya dahil nag-violate siya. Yung isa naman, papakantahin ng Bayang Magiliw. Dalawa po itong tagpo na to na nasaksihan ko. So ano po ang ibig sabihin? Pag violation po, hindi po dapat ang parusa dyan ay parusang pangkriminal. Nakuha niyo po? Sabi, hindi dapat ginagastos sa pambili ng medisina. Ito po narinig ko. Kung kayo po'y naririnig, naririnig niyo po yung salitang medisina. Oh, hindi po dapat pinambibili ng medisina. Hindi po dapat pinangbabayad sa pamasahe. Yun pong mga confidential fund. So violation po yan ng confidential fund. Violation po, hindi po sinasabing krimen po ang nakomit. Hindi pa po natin sinasabi na talagang nag-violate si BP Sara sa confidential fund. Ha? Kung sakali po na nag-violate, di papatawan mo ng kaukulang parusa. Kung ang parusa po niyan ay pakantahin ka ng Bayang Magiliw o pagdamuhin ka, yun lang po yung parusa niyan. Huwag niyo pong akalain na lahat po ng violation ay katumbas ng krimen na may pagkakulong. Ngayon, kung hindi po yan mabigat yung binibintang ninyo, bakit po nyo i-disenfranchise yung 32 million na bumoto? Binoto yan ng 32 million. Tapos sasabihin nyo po, may violation lang. O bakit po ninyo imamatch nyo po sa yung ginawa sa parusa? Bakit nyo po parurusahan? Madi-disenfranchise. Alam nyo po, ang isa sa pinaka ginagarantihan ng saligang batas, alam nyo po kung ano po ang pangunahing ginagarantihan ng ano? Kita mo? Stupid pa raw ako pero hindi niya kayang sagutin. Ito po alam niyo po ba kung ano ang pinakaginagarantihan ng saligang batas? Yung karapatan natin, right to suffrage. Alam niyo po ba yun yung kapangyarihan nating mahalal, maghalal? Yan po, isa po yan sa pinakamatinding kapangyarihan ng mamamayan.
maghalal at mahalal. So tatanggalin mo ng karapatan yung mga taong naghalal kay BP Sara dahil lang sa sinasabi ninyong violation? Violation na hindi naman po nagnakaw? Lumalabas. May narinig ba kayo kay Kapunan? Tsaka doon kay Wilmer ba yun? Kung ano man yung pangalan ni Koa. Narinig nyo po ba yung salitang ninakaw po ni BP Sara? Narinig nyo po ba yung salita na binulsa niya po